Bagong South Korean movie sa may Netflix na magpapakaba sa inyo. Susundan natin dito ang isang pastor na magbabago yung buhay nang makilala niya yung isang kriminal na bagong laya lang sa kaso ng pananamantala sa isang babae. Isang araw, dito nga mawawala yung anak mong pastor kaya naman dito nga niya pagdududahan yung lalaki na ito na mauuwi nga sa disgrasya. Sa pag-aakalang ito yung gusto ng Diyos, dito na nga niya gagawin ng lahat para maitago nga yung nagawa niya not until mapansin nga siya ng isang detective na meron ding masamang nakaraan sa lalaking ito. Sa mga susunod na oras at araw, dito na nga may mga gagawing malalagim yung pastor na ito para sa Panginoon at dito na nga siya susundan ng isang detective para mahanap nga yung lalaking ito at malaman kung saan niya tinago at dinala yung nawawalang bata. Title ng movie, Revelations. Sobrang nag-enjoy ako sa may movie na to na sa sobrang thrilling niya. Kahit madaling araw ko to pinanood and pagod pa ako hindi ako nakatulog panoorin to. Kung napanood niyo na yung Fargo, parang ganun yung mga ilang coincidences and mga moments dito eh. I also love yung twist sa may dulo na medyo naalala ko nga yung movie na Prisoners na kahit medyo predictable na-appreciate ko pa rin naman. Story-wise na lang yung pag-usapan natin dito kasi kung usapang technical, goods na goods naman na yung film, lalo na yung one long take nila doon sa may building. Grabe, nagsagutan sila, nagrambulan, nagagawan pa ng patalim in one long take lang and sobrang kudos nga doon sa actors and camera crew nila for pulling off that scene eh. What a performance doon sa mga actors here, like doon sa may pastor, sa may detective, and syempre doon sa may kriminal. What I love about this film is kung paano nga nila in-explore yung idea ng religion and beliefs, particularly yung sa mga panatiko nga na naipakita nga doon sa character nga ng pastor. Like doon sa may dula, despite na mali nga yung vision niya, sira na yung buhay niya, grabe pa din yung pagkapit niya doon sa mga nakikita niyang revelations ni God. Balikan lang natin saglit doon sa may umpisa kung paano nga nila pinakilala yung pastor na kesyo mabait nga siya, tumutulong siya, pero ipapakita din na ginagawa lang pala niya yung lahat ng to para mapansin nga lang siya at mas tumaas lang yung posisyon niya doon sa may simbahan nila. Nagustuhan ko rin tuwing may nakikita siyang image nga ni God or ng mga angels tuwing may nangyayari nga sa kanya na ang interpretation ko dito sa religious perspective na misinterpret niya yung actual na message ni God. Alam niyo yung kwento nung sa lalaki na humihingi nga siya ng rescue kay God dahil nga tumataas na yung baha? Ganun yung naaalala ko sa kanya dito eh. Kumbaga dito naman sa may pastor, na misunderstood niya yung revelations ni God na imbes na gawin nga niya kung ano yung tama, tinake niya yun as a sign na gustong ipategi ni God yung kriminal sa kanya. For example, yung 4 revelation nga ni God na nakita nga niya, una yung sa may bundok, na imbes na dalhin nga niya sa ospital yung kriminal, hinulog pa nga niya sa may bangin. Imbes na umamin siya doon sa may pastor, hindi niya rin tinuloy. Tapos imbes na isuko niya sa ambulansya at mga pulis yung kriminal, kinuha pa rin niya siya even though makakatulong nga to para mahanap na nga rin yung nawawalang bata. And lastly, doon nga sa verse ng Bible na binabasa nga niya, thinking na para doon nga sa kriminal yon, pero yung nakasulat doon, ma-apply din niya sa sarili niya tsaka doon sa mga ginagawa nga niya doon sa kriminal mismo. Dito mas naipakitang ginagawa niya lang yung mga religious stuff hindi para kay God, kundi para nga sa sarili niya. Kaya yung dating sa kanya ng mga revelation na nakikita niya, pabor talaga sa kanya. Character-wise din pala, nagustuhan ko yung connection ng detective with the criminal kasi realistic and natural lang din naman nilang naipasok sa may story. Again, I like the twist with the one-eyed monster pero sana mas binigyan pa nila tayo ng perspective from the criminal and also, sana nilagyan pa nila ng mystery within the film kasi halfway, naging predictable na rin yung story. Personally, sana nga yung ginawa nila, hindi talaga yung criminal yung kumuha doon sa may bata. Kumbaga, napagbintangan lang siya all this time. Kasi 'di ba, parang nakakatawa 'yon, imaginein na grabe yung nangyari sa kanya, tapos in the end, hindi naman pala talaga siya yung gumawa. Honestly, akala ko talaga doon papunta yung story kasi wala namang pinakitang kinuha talaga niya yung bata, wala ding sign sa halos buong movie maliban doon sa may dulo na siya talaga yung kumuha. Tsaka iniisip ko, baka ginagamit lang niya yung sinasabi niya na alam niya kung nasaan yung bata para lang makataka siya. Akala ko talaga doon papunta yung story. Pero okay din naman in a way yung nagawa rin nila. Personally lang din, I would like to see this film with a much more darker ending na ayun nga doon sa may dulo, nategi nga yung kriminal, pero all this time, hindi pala talaga siya yung gumawa. Tapos sa may dulo, hindi rin nila nahanap yung nawawalang bata. Pero ayun, that's just me, baka masyadong dark na yon. Lastly pala, nagustuhan ko yung small detail doon sa may picture ng kriminal na nabasa. Kasi parang naipakita nito yung sinasabi ng psychiatrist na etong si Yong-rae or yung picture niya, nasira naging masama lang siya hindi lang dahil sa kanya lang mismo, kundi dahil na rin sa environment kung nasaan siya, on which Yong-rae nga doon sa tatay niya, and yung picture doon naman sa tulo noong kisame. So ayun lang naman, I love this film. South Korean films never fails to disappoint, and ang torta rating ko for Revelations ay 7.5 or 8 out of 10.